Maligayang pagbabalik sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang war action film noong 1999 na pinamagatang Three Kings. Warning, spoilers alert, watch out, and take care. Ang taon ay 1991 at ang Persian Gulf War ay kakatapos lang. Ang mga sundalong Amerikano ay ipinadala upang magbantay sa ilang bahagi ng lugar, ngunit sila ay naiinip dahil sa kawalan ng aksyon kaya nagsagawa sila ng party sa gabi. Nariyan si Troy, isang bagong ama, at ang kanyang matalik na kaibigan na si Conrad na nagnanais na maging higit na katulad ni Troy. Nariyan din si Major Archie na magreretiro sa loob ng 2 linggo at nagpalipas ng gabi kasama ang reporter na si Kathy kapalit ng panayam. Ikinagalit ito ng karibal na reporter na si Adriana dahil halos hindi naman sila nagbibigay ng anumang impormasyon sa kanya at ayaw niyang umalis ng walang napala. Panghuli, si Chief Elgin na ginagawa lamang ito bilang bakasyon mula sa kanyang trabaho sa airport. Isang umaga, habang dinadala ng mga sundalo ang mga bilanggo ng Iraq, napansin ni Troy at Conrad ang isang lalaking nagtatago ng isang papel na nakapasok sa kanyang puwet. Sinuri nila ang papel at nakitang may nakasulat dito na tila isang mapa. Itinago nila ito at hindi ipinaalam sa iba. Humingi sila ng tulong kay Elgin upang i-translate ito at ipinagpalagay nila na ipinapakita ng mapa ang ruta patungo sa mga bunker ni Saddam kung saan itinatago niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Samantala, si Archie ay pinapagalitan dahil sa kanyang ginawa kay Kathy at inutusan siyang i-escort si Adriana gaya ng itinalaga sa kanya. Nabalitaan ni Adriana ang tungkol sa mapang papel na nakuha sa isang bilanggo at nais niyang makuha ang buong kwento kaya't sinamahan siya ni Archie sa paligid ng base. Ngunit nagbago na ang kwento at lahat ng maiaalok ng mga sundalo ay puro mga haka-haka at chismis. Kinumbinsi siya ni Archie na iwan muna siya saglit dahil walang makikipag-usap sa kanya habang siya ay nasa paligid. Ito ay nagpahintulot kay Archie na matagpuan si Troy at ang iba pa sa isang tent. Nakita niya ang mapa at noong gumamit ng UV light para mabunyag ang sikretong ruta sa papel, ipinaliwanag niya sa kanila na dito nagtatago ng limpak-limpak na gintong ninakaw ang mga hukbo ni Saddam mula sa Kuwait. Pagkatapos pag-usapan ang kanilang mga opsyon, ang apat ay sumang-ayon na umalis bukas ng umaga nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Upang maalis si Adriana sa kanilang likuran, binigyan ni Archie ang isang sundalong nagngangalang Walter ng peking kopya ng mapa upang ipadala sila sa ibang lugar. Kinabukasan, ang grupo ay pinamahala kay Archie ang pagmamaneho habang sinamantala ng iba ang pagkakataong mag-practice ng kanilang pagbaril gamit ang mga bola bilang kanilang target. Ngunit sinabihan sila ni Archie na ihinto ito nang mapagtanto niyang naglagay si Conrad ng mga pampasabog sa ilan sa mga bolang iyon. Ipinaliwanag ni Conrad na gusto lang niyang makakita ng aksyon kaya ibinaba sila ni Archie sa sasakyan at ipinakita sa kanila ang mga bangkay na naiwan sa pambobomba na ginawa ng USA sa lugar. Gusto ni Archie na magsanay sila kung paano makalampas sa ibang mga sundalo sa pamamagitan ng pagkukunwari sa isang baka bilang bantay, ngunit ang kawawang hayop ay aksidenteng nakatapak sa isang mine at sumabog sa lugar. Kalaunan, ang grupo ay nakarating sa bunker kung saan pinayagan sila ng mga lokal na dumaan dahil sa utos na ceasefire ni President Bush. Nanatili sa labas si Conrad habang nakikita ang lahat na lumalabas sa kanilang mga bahay upang humingi ng suporta ng hukbo, samantalang sina Archie, Troy at Elgin ay madaling nakontrol ang bunker dahil sumuko ang mga lalaki sa sandaling makita sila. Ipinakita sa kanila ni Archie ang mapa at sinabi sa kanila na ang mga ginto ay nasa ibang village kaya umalis sila sa bunker sa tamang oras at nakita ang Iraqi Republican Guard na dumating upang pabalikin ang mga sibilyan sa kanilang mga bahay. Binaril nila ang isang truck na nagkataon na may kargalang na gatas. Ang grupo ni Archie ay bumalik sa kanilang sasakyan habang sinusubukang huwag pansinin ang mga pakiusap ng mga sibilyan para sa tulong. Ngunit umalis sila matapos ibigay ang ilan sa mga MRE na pagkain na dala nila. Nang huminto upang magpahinga makalipas ang ilang milya, ipinaliwanag ni Archie na si Bush ay humiling sa mga sibilyan na bumangon laban kay Saddam at kaya naman ngayon ay sinasalakay ng lokal na hukbo ang mga normal na tao at sinusubukang patayin sila sa gutom. Tiningnan din niya ang mapa at napagtanto na sila ay pinagsinungalingan dahil may malaking bilang ng mga sundalo ang nagbabantay ng husto kaya malamang na itinatago doon ang ginto. Nagsimulang magdalawang isip si Troy dahil nag-aalala tungkol sa mga gwardya ng Iraq, ngunit tiniyak sa kanya ni Archie na busy ang mga ito sa pag-aasikaso sa mga taong nag-aalsa kay Saddam. Samantala, napagtanto ni Adriana na hindi siya dinadala ni Walter sa tamang lugar. Kaya habang na-distract si Walter, kinuha niya ang sasakyan at nagbanta na iiwan siya kung hindi niya sasabihin sa kanya ang totoo. Sumuko si Walter at sinabi sa kanya ang tungkol sa village ng mga bunker at pinaikot nila ang sasakyan sa direksyong iyon.
Ang mga sundalo ay bumalik sa village at pinusasan ang mga gwardya bago sila bumaba sa balon habang si Conrad ay nanatili muli sa labas. Nagpatuloy sila sa hallway papunta sa isang silid kung saan ang isang grupo ng mga sundalo na pinamumunuan ni Said ay nagpapahinga habang napapalibutan ng iba't ibang mga electronics. Walang balak na magsalita sa kanila ang mga lalaking ito at binuksan ni Archie ang isang pinto kung saan nahanap niya ang isang bilanggong nagngangalang Amir na pinapahirapan para sa impormasyon kasama ng ilan pang mga rebelde na naghihintay para pahirapan rin. Pinalaya nila ang lahat ng mga bilanggo na nagbigay kay Amir ng pagkakataong makasamang muli ang kanyang asawa at anak, habang ang tatlo ay dinala sa isa pang lihim na silid. Alam ni Said na ayaw ni Saddam na manakawan, ngunit ang priority nito ngayon ay ang mga rebelde, ibig sabihin ay handa siyang ibigay sa mga Amerikano ang ginto kung iyon ang magpapaalis sa kanila dito. Nakahanap ang tatlo ng napakaraming maleta na puno ng mga kayamanan tulad ng mga alahas at mamahaling relo. Sinabi ni Archie na hindi sila mga magnanakaw dahil narito sila upang ibalik ang mga ginto sa Kuwait kaya't hinanap nila ang mga gold bar at inilagay sa mga bag. Sa labas, dumating ang mga gwardya ng Iraq upang arestuhin ang mga rebelde at hindi nila pinansin si Conrad nang ipaalala niya sa kanila na ang hukbong Amerikano ang in charge sa lugar na ito. Lumabas ang tatlo dala ang ginto at ninakaw ang isang truck na nakita nila sa malapit. Nagpasya na ang mga gwardya na tulungan sila para lang makaalis na doon. Nang ang mga ginto ay nakakarga na sa truck, sinubukan ng mga Amerikano na umalis nang hindi nakikialam, ngunit binaril ng isang Iraqi guard ang asawa ni Amir at nakita nila ito. Hinarap niya ang mga gwardya at hiniling sa kanila na umalis, ngunit ito ay nag-trigger lamang ng putukan. Kalahati ng mga gwardya ay namatay at ang kalahati ay sumuko. Si Troy ay nabaril ngunit mabuti na lamang ay nasalo ito ng kanyang bulletproof vest. Hindi pinapansin ang mga sinasabi ni Troy, isinakay ni Archie ang lahat ng mga rebelde sa truck at umalis silang lahat bago dumating ang mga Iraqi reinforcement. Sa kasamaang palad, ang reinforcement ay nagdala ng mga gas bomb na kanilang pinaputukan sa mga sasakyan na naging dahilan upang mawalan sila ng visibility at aksidenteng mapunta sa minefield. Si Troy ay nahiwalay sa grupo noong sinubukan niyang pigilan ang dalawang bata mula sa pagtapak sa higit pang mga mine, ngunit nahuli sila ng Iraqi guard. Habang ang iba ay iniligtas ng isang grupo ng mga rebelde na nagtatago sa isang underground bunker sa lugar at kinuha rin ng mga rebelding ito ang mga ginto. Gustong hanapin ni Conrad si Troy at kinailangan siyang pigilan ni Eljon sa paggawa ng kalokohan kaya nauwi sa suntukan ang dalawa bago rin sila dalhin sa shelter. Sa village, sinubukan ng mga rebelde na magnakaw ng tangke at ginamit ni Troy ang distraction upang subukang makatakas. Sa kasamaang palad, nahuli siyang muli at kinaladkad sa bunker kung saan siya kinulong sa isang silid at binigyan ng bagong damit. Sa kwartong yon, nakakita si Troy ng mga telepono at ginamit niya ang mga ito upang humingi ng tulong. Sa una ay tumawag siya sa emergency line, ngunit hindi siya pinaniwalaan at binabaan siya ng operator. Sumunod ay tinawagan niya ang kanyang asawa at matapos kamustahin ito at ang kanilang sanggol, hiniling niya sa kanyang asawa na tawagan ang base ng militar at sabihin sa kanila ang kanyang lokasyon. Sa labas, dumating sina Adriana upang i-cover ang kwento, ngunit kinuha ng mga gwardya ang uniforme ni Walter at pinaalis silang lahat sa ilalim ng pagbabanta. Sa base ng mga Amerikano, nakita ni Colonel Horn ang kanyang mga sundalo na patuloy na nagbibigay pa rin ng panayam kay Kathy at pinatigil niya sila. Tinanong niya kung may alam si Kathy sa pagkawala ni na Archie na nag-udyok sa iba pang mga sundalo na sa wakas ay aminin na si Archie at ang mga kasama nito ay umalis na may dalang mapa. Pinatrabaho ni Horn ang lahat sa mga mapa at mga radio transmission upang mahanap sila. Pagbalik sa hideout, ang mga rebelde ay inisikaso ang mga sugat ni Conrad at Archie at humingi ng paumanhin si Conrad kay Eljon para sa pag-aaway nila. Pagkatapos ay tiningnan nila ang mga bag at napansin na nakaligtaan nila ang iba, ngunit mayroon pa rin silang malaking halaga ng ginto na magpapayaman sa kanila habang buhay. Pinaliwanag ni Amir na wala silang radyo at tubig at dinala si Troy sa bunker ng Oasis. Hindi makatawag ng backup si Archie dahil sinasabi sa kasunduan na hindi dapat makisali ang mga Amerikano sa pag-aalsa kaya nakipagkasundo siya kay Amir na maaaring panatilihin ng mga rebelde ang ilang bahagi ng ginto, ngunit kailangan nilang gabayan ang mga Amerikano sa bunker ng Oasis. Bilang kapalit, tutulungan sila ng mga Amerikano na makatawid sa hangganan ng Iran upang tuluyan ng makalaya ang mga rebelde. Sa kabutihang palad, ang hideout ay may sapat na sandata upang ibigay sa mga sundalo at nagawa ni Conrad na makakuha ng ilan sa kanyang mga bola na may bomba. Samantala, si Troy ay kinuryente para sa impormasyon. Si Said ang namahala sa interogasyon at nang ipinaalam ni Troy sa kanya na siya ay isang ama, sinabi sa kanya ni Said na siya ay isang ama rin, ngunit ang kanyang buong pamilya ay binomba ng mga Amerikano.
Hiniling niya kay Troy na isipin na ganoon din ang mangyayari sa sarili niyang pamilya at napagtanto ni Troy na mas masahol pa ang pakiramdam kaysa kamatayan. Gayunpaman, hindi ito sapat upang magbigay siya ng impormasyon kaya pinarusahan siya sa pamamagitan ng sapilitang pag-inom ng langis. Ang mga Amerikano kasama ang mga rebelde ay lumakad ng ilang milya hanggang sa makarating sila sa isang village na puno ng mga taong nag-aalsa kay Saddam. Winelcome sila ng mga ito at ipinakita sa kanila ng leader ang mga mamahaling sasakyan na kanilang na-smuggle. Sinubukang hilingin ni Archie na ipahiram sila ng ilan sa mga sasakyan ng libre at nagbigay pa siya ng isang buong talumpati tungkol sa sama-samang pagbangon laban kay Saddam, ngunit sinabi ng leader na hindi sila tatanggap ng anumang bagay maliban sa aktwal na pera. Nakitang wala na silang ibang pagpipilian, ginamit ni Archie ang ilan sa kanilang ginto para bilhin ang mga sasakyan. Pagbalik sa kampo ng mga Amerikano, natanggap ni Horn ang mensahe mula sa asawa ni Troy na nagbigay sa kanila ng lokasyon na kailangan nila. Samantala, sina Walter at Adriana ay walang ideya kung saan sila susunod na pupunta. Si Archie at Amir ay bumuo ng isang plano na pumasok sa bunker ng Oasis gamit ang ideya na ang tanging bagay na kinakatakutan ng Iraqi Republican Guard ay si Saddam mismo. Dinisguise nila ang kanilang mga sasakyan katulad ng kay Saddam at nagpadala ng isa sa mga rebeldeng nakadamit bilang isang Iraqi guard upang magbabala sa bunker na darating si Saddam at galit sa lahat dahil sa pagbigo sa kanya. Nang makita ang mga sasakyang paparating, karamihan sa mga gwardya ay pinaniwalaan ito at tumakas, ngunit may iilan pa ring nanatili upang ipagtanggol ang bunker. Naiwan si Conrad at ang mga rebelde upang labanan ang mga bantay, habang sina Amir at Eljan ay pumasok sa loob upang iligtas ang mga bilanggo. Si Archie ay pumasok din upang iligtas si Troy. Binaril niya ang lahat ng tao sa silid maliban kay Said upang tapusin siya ni Troy bilang paghihiganti. Gayunpaman, matapos ang kanilang naging usapan, nagpa siya si Troy na pabayaan at patawarin na si Said. May dumating na helicopter para ipagtanggol ang bunker, ngunit nagawang pasabugin ito ni Eljan gamit ang isa sa mga bolang may bomba. Ngayon ay tapos na ang lahat, handa nang umalis ang grupo at mas pumayag na tumulong si Troy sa mga rebelde sa pagkakataong ito. Lingid sa kanilang kaalaman, may dalawang Iraqi guard ang nagtatago pa rin na nagawang barilin sina Troy at Conrad bago sila mapatay ni Archie at Eljan. Napuruhan ang baga ni Troy, ngunit nabuhay siya salamat sa paglagay ni Archie ng valve sa kanyang dibdib. Sa kasamaang palad, si Conrad ay namatay. Ibinahagi ni Amir ang kanyang parte ng ginto sa lahat ng mga pamilya habang ang mga natitirang ginto ng Amerikano ay ibinaon upang kunin mamaya. Nakahanap si Eljan ng radyo at ginamit ito ni Archie upang tawagan si Walter at sinabi sa kanya ang kanilang lokasyon. Para makaiwas sa court-martial, gusto niyang i-record ni Adriana ang pagtulong nila sa mga rebelde para maganda sila sa paningin ng publiko at hiniling niya kay Walter na magdala ng 4 pang truck. Habang si Horn at ang iba ay busy sa paghahanap ng paraan upang maabot ang bunker na sinabi sa kanila ng asawa ni Troy, bumalik sina Walter at Adriana sa base at kumuha ng 4 pang mga truck. Ni-rescue nila si Archie at ang grupo at pagkatapos ay agad na nagmaneho patungo sa border ng Iran na binabantayan ng husto ng mga Iraqi guard. Dahil nandoon ang hukbong Amerikano, wala silang magagawa kaya sinimulan ng mga sundalo na patnubayan ang mga rebelde patungo sa border habang nire-report ni Adriana ang lahat. Sa kasamaang palad nang tatawid na sila, si Horn ay dumating kasama ng kanyang mga tauhan na sakay ng helicopter upang arestuhin sina Archie at sinubukan din nilang pigilan si Adriana sa kanyang ginagawa. Nagbigay ito ng pagkakataon sa mga gwardya ng Iraq na hulihin ang mga rebelde. Nagpa siya si Archie na gumawa ng kaunting sakripisyo matapos makakuha ng pag-aproba mula kay Troy at Eljan. Sinabi niya kay Horn ang tungkol sa nakabaon na ginto at ipinakita sa kanya ang isang gold bar mula sa isang bag na nahulog ng isa sa mga rebelde upang patunayan ito. Binanggit ni Archie na ito ay isang kasunduan na ginawa sa mga rebelde kaya sa huli ay napilitan si Horn na pumasok at utusan ang kanyang mga tauhan na palayain ang mga rebelde at tulungan silang tumawid sa border. Pagkatapos, sinabi ni Archie, Troy at Eljan kay Horn kung nasaan ang ginto, ngunit inaresto pa rin sila dahil sa paglabag sa kasunduan. Gayunpaman, tama ang hinala ni Archie, salamat sa report ni Adriana at silang tatlo ay na-discharged with honor. Iniwan ni Eljan ang kanyang trabaho sa airport para makatrabaho si Archie na naging military advisor para sa Hollywood. Si Troy ay nagpapatakbo na ng sarili niyang carpet company at nagkaroon ng pangalawang anak. Ibinalik ng Iraq ang ginto sa Kuwait ngunit sinabi nilang nawawala ang ilan sa mga ito. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.